So ito yung sunod mga kababayan. Speaking of pera, speaking of mayaman, nako po, ito na nga, Boying Rimulya. Ano nga ba ito? Mga kababayan, ulitin ko, si Boying, additional income, syempre. Oo naman. Diba? Si Boying, mga kababayan, hindi pa naging ombudsman, nag-a-apply pa lang, pinag-initan na ni Aimee. Kita ninyo pinag-initan na ni Aimee. Alam niya na si Boying, nag-a-apply bilang ombudsman, kinasuhan. Tadtad ng kaso. Pero yung kinaso ni Aimee na yon, mga kababayan, i-research natin kung gaano katotoo. Kung kinasuhan ba talaga si Boying ni Aimee. Aimee Marcos. Ito na. Kinasuhan si Boying. Ito lalabas yan mga kababayan. Malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming pagkakaisa ng pamilyang Rimulya. Kaya lang, hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nag-file ako ng motion for recon of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa Secretary at sa iba pa. 7 sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman, maaring magsampa ng motion para sa rekonsiderasyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Klaro naman at ipapakita ko sa inyo na walang 5 araw na binigay sa akin. So ibig sabihin kinasuhan nga niya si Boying. So nag-apply pa lang si Boying, pagka-ombudsman, pinag-inita na ni Manang. So ngayon mga kababayan, yung nag-apply si Boying, kinasuhan ni Manang, binasura naman. Ito, Boying, kaso, binasura. Binasura ng korte. Ito. Pakinggan ninyo. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa pagka-quit sa anak ni Laya na! sa kapuntahan. Laya na! Hindi po yan. Ibinasong nakabimbing disbarment case naman kay dating Justice Secretary Boying Rimulya dahil sa pag-aresto at pagsuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC. Ngayong ombudsman na si Rimulya, ano na kaya ang mangyayari sa kasong ito? Makakausap natin ang complainant na si Attorney Esrelito Ayan. Kita nyo mga kababayan? Binasura yung kaso ni Boying at naging ombudsman na si Boying. So ngayon, last minute mga kababayan, para i-appoint si Boying ni PBBM, hinabulan pa ng kaso ni Torion at ni Baste ng disbarment. Eto na. Kasi nga, hindi talaga nila gusto maging ombudsman si Boying kasi good luck talaga si Sara. Diba? Ito na, mga kababayan. Attorney Torion, magandang gabi. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga reklamong rape at acts of lasciviousness. Hindi to. Po sa inyo at maraming salamat sa oras. Ayan. Hi, magandang gabi po, ma'am. Good evening, everyone. Alright, Yes, ma'am. so first of all, nag-file nga ho kayo ng kaso laban kay Justice Secretary Boying Rimulya din, na ngayon po ay ombudsman na. What will happen to that? Magiging moot ho ba yun? No, it will remain pending before the Supreme Court. And as you know, I was not the one who filed it. I was acting as the lawyer of the complainant who happened to be the family of the Duterte. And specifically, it was acting Mayor Sebastian Baste Duterte, who is the... Kita nyo, kinasuhan nila. Ngayon mga kababayan, ulitin ko, mas mataas po ang ombudsman kaysa sa Korte Suprema. So ngayon, eto na. Nung nanalo si Boying, or inappoint si Boying bilang ombudsman, ginawa na siyang ombudsman ni PBBM, di ba? Ngayon mga kababayan, eto na. Anong pangako ni Boying nung siya ang naging ombudsman? Eto na. Kasi pinag-initan siya ng mga DDS, pinag-initan siya ng mga Duterte, bubuhayin niya ngayon yung SALN. Eto na, mga kababayan. Mag-iyakan ang mga DDS dito. Nako. Kailan nga ba bubuksan ni Boying at i-review ang SALN ng mga Duterte?
Pakinggan ninyo ito. Bukas si Vice President Sara Duterte na reviewin ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa panayam, hinamon ng Vice Presidente si Remulla na pag-aralan ng maayos ang gagawin sa kanyang SALN. At sinabing kung siya ang presidente, hindi si Remulla ang itatalaga niyang ombudsman. Una nang sinabi ni Remulla na bukas siyang isapubliko ang mga SALN ng Vice Presidente, amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Marcos Jr. at nais bawiin ang paghigpit sa pag-access ng publiko rito. Ayan na, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, sabi dito, bukas daw si Sara. Bukas na i-review ang SALN kay Buying. Kung ngayon tayo magbe-base sa SALN, walang problema. Kasi matatago nila yung iba dyan nawi-withdraw nila yung iba. Paano kung si Buying doon mag-base sa ipinasa ni Trillanes? Patay kang bata ka. Paano kung si Buying doon magbe-base sa pinasa na file complaint ni Trillanes? Patay kayo dyan. Kasi mas nauna, si Trillanes nagkalkal niyan. 2017 pa lang. Diba? Ma'am Merlita, kanina pa po may sound po ako. Cellphone mo po yung wala. Diba? Kaya nag-post daw yung Barsaga ngayon lang 11 PM na daw yung rally niya. Paki-search mo nga. Now lang din Ito na, ito mga kababayan. Search natin. Nag-post daw si Kiko. Ito. Actually, live si ano dito panoorin natin dito si Models of Maynila. Ayan. Si Congressman Kiko, inusog naman niya yung 11. Kaya hanggang napaalam ko sa bahay. Nako. 11 nga daw. Yan, Congressman Kiko, inusog naman niya yung 11. Kaya hanggang napaalam ko sa bahay, hanggang 10:30 lang, baka isipin. Nang bababaan na po. Akala ko ba nawawala si Congressman? Oo, nasa Raha Suleiman. May rally si... Galing ako doon. Inusog daw yung post ni Kiko. Ang sabi daw, dapat 10:30, 11 na daw. Yun ang sabi. So ito po mga kababayan, live po ito mismo sa harap po ng Forbes Park. At ito po ay, ano po ito? Galing kay Models of Manila. Tumatok siya. Kinuyog ako doon. Oo, ilaway ako doon. Ilaway ka? Oo, sabi ko, nagkakasayahan lang tayo dito. Yung mga vlogs na kilala ko, hindi naman ako ganun kasi nakakalo pa nga. Yung mga iba, akala, ikaw nga, patas ka nga wala ka namang Sabi ko, tingnan mo sa mga upload ko kung may mga Oo, wala. sa mga Duterte. Wala namang tao mga kababayan. Kami, Inaway ang sabi niya. Pulis, marami. Dito ka, dapat sumigyan ka ng BBM. Sabi ko, pre, opinion nyo kasi yan. Ako kasi, naniniwala ko lahat ng administrasyon may magandang nagawa yan. At saksi ako yan kasi napupunta ako. Kaya hindi mo pwede sabihin na walang nagawa si Marcos. parang may isa yun na sa motor, parang tuluyog din. Oo. Sabi ko, Wala po mga tao, mga kababayan, mga vlogger lang po. kwento ko yung isang panglag. Kunti lang po mga tao, mga vloggers tapos pulis. Security. Tapos doon, yung nagbilagay sa ulo ko. So klaro mga kababayan, 11 daw ang sabi. So ngayon po nandun si Models of Manila sa mismong harap ng Forbes, sa may entrance. Wala pong tao, mga vloggers lang po at pulis. Ayan po. Kita nyo naman po. Baka kasi mag-iba pa ang hitsura. Mag-iba ang hitsura pag alas 12. Kung ako, 11 ng gabi ang rally, hindi na ako sasama gabi na nun. Alam mo, totoo lang kung ako, isipin yung mabuti, pinagtitripan ka ni Kiko. Maniwala kayo sa akin mga DDS. Mga DDS, pinagtitripan kayo ni Kiko. Sabi ni Kiko, tignan mo yung mga uto-utong DDS, pumunta naman sila. Nako, pinagtitripan kayo ni Kiko. Sa tingin ninyo si Kiko, hindi napagsabihan ng mama niya yan, hindi napagsabihan ng mga mag-anak niya yan. Napagsabihan na yan. Itigil mo na yan, huwag mo na ituloy, hayaan mo yung mga mag-rally doon na mapagod sila. Hindi ka
nakita eh. Sabi ko nga sa inyo, pinagtitripan kayo ni Kiko. Maniwala kayo sa akin. Kanina ang sabi niya, rally October 12. Tapos ngayon ang sabi alas 10. Ngayon alas 11. Pag walang dumating na Kiko dyan, mga uto-uto talaga kayo. Balita ko yan si Kiko, isa lang #1 diehard supporter ng teroristang CCP-NPA. Hindi po natin alam yan. Ako, hindi ko alam yan eh. Alam nyo, maniwala kayo sa akin. Pinagtitripan kayo ni Kiko. Ilang oras na lang Anong oras na ba? 10:13 na. 10:13. Ilang minuto na lang, alas 11 na. Pag hindi dumating si... Pinagtitripan kayo ni Kiko, mark my word. Ay, nako. Pinaglalaruan kayo ni Kiko. Huwag naman ganun. Huwag naman si Robert, hindi naman to, wala naman to pinapanigan eh. Ako natatawa ako kay Kiko. Sa totoo lang. Ito pinagtitripan talaga sila ni Kiko. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Huwag naman ganun. Ang kinukwento niya, parang nandun siya sa Raho Layman. Porket hindi naman siya, hardcore na admin eh. Nasa gitna naman tong si Robert eh. Sinasaktan daw siya ng ibang mga, huwag naman ganun. Huwag naman, pangit naman nun. Lalo na si Robert, bait-bait yan. Ang panawagan nila, magkaisa tayo Magkaisa. mga Pilipino. Tapos ngayon, nung may mga pumunta doon, bago ako dumating, may nabutan nila kung may inaway din silang dalawang matanda. Bakit naman daw? Nakahitin. Kasi daw, Kita nyo, magkaisa daw buong Pilipino sa rally, tapos dumating doon, supporter ni BBM, inaway. Saan ka nakakita magkaisa Pilipino? Pilipino din naman yung pumunta doon. Diba? baka daw sila manggulo. Sabi ng matanda, di, kaisa nyo nga ako eh. Matanda, manggulo pa. Sabi yung pinagkulungan nila doon. Tapos nung ako naman maya-maya, nagkakasaya daw, makikita mo doon sa video ko. Pag manin mo yung video ko, Check ko mamaya. Check mo yung Facebook ni Robert. Ang sitwasyon guys merong 10 doon, merong ano dito. Siguro merong hakot din si... May mga dala-dala ba sa mga sakyan? Wala nga talaga mga kababayan. So, antabayanan na lang po natin mamaya, no? Alas 10, alas 11. Actually, lalabas pa naman ako mag-Starbucks. Tapos pag may nabalitaan ako na nilusob na nga nila, manood na lang ako sa live habang naka-Starbucks. Diba? Starbucks lang, inom-inom kape. Habang nakakape, manood sa live, sulusok nila. Napalo ng batuta. Magla-live din ako, reaksyonan ko, di ba? O, napalo ng batuta, kape. Napalo ng batuta, kape. Di ba mga bobo kasi? Bakit kasi sasama pa kayo dyan? O, nakita nyo naman yung mga pulis, sa likod ni models. May mga dalang batuta, mga arnis. Masakit kaya yan? O, napalo yung ulo mo, crack yung ulo mo. Sakit yan, arnis. Kasi ako dati, mga kababayan, magaling ako dyan sa arnis. Kasi nga, di ba, sa high school at saka sa elementary, di ba meron kayong mga sa athlete? Sa arnis kasi ako at saka sa badminton. Diyos ko. Ay, naku, ambot na lang. Magaling ako dyan sa arnis. yung kanina doon sa... Gusto ko nga pag-martial arts kaso hindi ko gusto. Ang sinukuan ko doon sa martial arts, pinapa-split ka. Pinapa-split akong ganun, ang sakit. Hindi ko kaya talaga. Mamamatay ako sa splits. Kaya hindi, ayoko na mag-martial arts. Arnis na lang. Pagdatingan sa arnis, magaling yung kamay ko sa arnis. Kaya naging majorette nga ako eh. Gumaganon-ganon nga yung kamay ko eh. Dati. Inagawan ko nga ng baton yung majorette namin eh. Malaki lilipat dito, no? Kasi may service naman May mga service sila. So, yun yung mangyayari. May mga service dito. May mga media, may mga police. Ano gagawin nila? Wala. So, anong pwede nilang ayun. So, Diba? Sabi ni models, may mga pulis, may mga media. So, ano gagawin ng media at pulis? Wala naman dumating. Antabayanan na lang natin, mga kababayan, mamaya. So, yun lang, mga kababayan,